Binasag na ni Coach Chito Victorero ang issue tungkol sa posibleng pagpasok ni Terrence Romeo sa Magnolia. Sinabi rin nito na kaya mag-contribute ni Terrence sa ang kupunan man ito mapunta. At ang Tall Blacks New Zealand nagpaalam muna sa fans kasabay ng paalalang pinakaaabangan ang bakbakan nila ng Gilas Pilipinas sa third window ng qualifiers. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kasalukuyan ay wala pa rin naitatalang panalo sa dalawang laban ang Terra Firma Jeep na kumuha sa serbisyo ni Sistan, Pringle, Manuel at Romeo mula sa SMC Group. Sa huling balita ay mamamahinga muna umano si Christian Stanhardinger habang umugong naman ang balitang papunta si Terrence Romeo sa kupunan ng Magnolia. Tanong, gaano nga ba katotoo ang nasabing balita? Tutukan po natin si Coach Chito Victorero sa interview ng DWAR Abante Radio. Sa ngayon, wala pang ganong usapan. Busy kami sa paghahanda ngayong conference. Busy kami sa gagawin namin. Inihahanda ko yung aming mga player. Kung ano man ang pwede namin gawin, doon kami nakafocus ngayon. Parang magulo yung sistema ngayon ng trade, diba? Isipin nyo, nanggaling na si Terrence sa SMC Group, tapos babalik siya doon para sa Magnolia. Di ba dapat sa Magnolia na kagad siya mapunta? Well, siguro may ibang agenda talaga or agenda talagang kuhanin ang serbisyo ng kapalit nila ni Vic Manuel. Pero base kay Coach Chito, wala pa silang ganung usapan eh. So kung umuugong ang mga ganung balita, yung pagpasok ni Terrence sa Magnolia, parang imposible sa ngayon, di ba? Maliban na lang siguro kung ayaw muna talaga magpahalata ni Coach Chito or ayaw niya munang magsalita tungkol sa issue. Sa isang side, in case na mapunta doon si Terrence mula sa Terra Firma, naniniwala naman tayo na may magagawa pa siya doon. Pakikinabangan pa rin talaga siya doon ni Coach Chito Victorero. Kahit naman prone na siya talaga sa injury, maganda pa rin na naging performance niya dito sa SMB bago siya na-trade sa Terra Firma, di ba? Kaya hindi na siguro tayo magugulat kung mag-perform siya doon ng maayos sakaling totoo ang umugong na balitang lipatan ulit. Sa edad niyang 32, kayang-kaya pa ni Terrence yan. Base sa pahayag ni Coach Chito Victorero, wala pang nagaganap sa sinasabing paglipat ni Terrence Romeo sa Magnolia Templados. Pero aminado naman siya na hindi siya nagsasara ng pintuan para sa issue. Inamin din niya na may tikas pa rin ang dating SMB player. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chito Victorero sa interview ng DWAR Abante Radio. Siguro when the time comes, tingnan natin kung anong pwede mangyari. Kahit sa ang team naman siya mapunta, makakapag-contribute siya eh. Ganun na ngayon, wala pa rin namang kupa si Terrence, so makikinabang pa rin sa kanya actually ang Terra Firma sakaling sumalang na siya dito. Sa dalawang naunang laban ng Terra Firma, hindi pa rin siya naglalaro, while si Vic Manuel, kumamada na siya ng 23 points, 5 rebounds, 2 assists at isang steal versus Northport. So balikan natin ang sinabi ni Coach Chito. Sabi niya, when the time comes, ibig sabihin hindi niya sinasara ang pintuan sa ganitong issue, lalo na kay Terrence Romeo. Andun pa rin yung tiwala niya dito na kahit sa ang kupunan mapunta, pwedeng pumutok at makatulong si Terrence Romeo. Sa ngayon, bukod kay Coach Chito, wala pa rin kumpirmasyon sa issue niyan si Terrence kung gaano nga ba katotoo ang nasabing issue. Habang aminado si Coach Chito na wala pa sila sa ganong sitwasyon tungkol kay Terrence Romeo, tila pansamantala namang nagpaalam ang Tall Blacks sa kanyang taga-subaybay kasabay ng mensaheng babalik sila para sa pinakaabangang bakbakan nila ng Gilas Pilipinas. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang report ng New Zealand Basketball. Sa ngayon, ang New Zealanders ay magpapahinga hanggang sa huling qualifying window para sa FIBA Asia Cup hanggang sa dumating ang pinakaabangang bakbakan ng Pilipinas sa Pebrero at dayuhin naman ang Hong Kong para i-round out ang kanilang qualification program at desisyonan ang final seeding bago ang event sa Saudi Arabia sa 2025. So sa February na ulit magkikita ang New Zealand at Gilas Pilipinas. Tama yung sinabi niya sa article ang inaabang ang bakbakan ng Gilas Pilipinas at New Zealand. Parang dito pa lang talaga kitang-kita mo na sa kanila ang init ng pagsalubong sa ating kupunan once na dumating yung takdang panahon. Gusto talaga nilang makabawi sa Gilas, yun lang yun. At naiintindihan natin sila doon. Kasi kung Pilipinas yung natalo, tsak ganun din ang nasa isip nila ng Pilipinas, di ba? Yung makabawi tayo. Tingin ko dito mas magiging magandang laban na to kumpara sa naunang laban. Mas masusukat natin dito yung kakayahan ng bigs natin like si Kai Soto, si Junmar Fajardo. Kung andyan na si AJ Edu, mas maganda, di ba? Pero kung wala, sigurado andyan ulit si Japet Aguilar. Tsak pag-aaralan din nila yung galaw ng Gilas or yung mga bigs ng Gilas na hindi nila nagawang pasukan sa unang bakbakan. Sa laban ng New Zealand at Chinese Taipei, mas maganda ang mga numero ni Wardenberg, ni Hiram Harris na humarang dito kay Kai Soto at Junmar Fajardo sa gitna. Mas nag-improve kaya tingin natin dala-dala nila yan sa third window ng qualifiers. Yung birada nila sa labas, mas pagbubutihin pa nila ulit yan para in case na hindi ulit nila kayanin na makapenetrate sa loob, hindi sila mawawala sa laban. In short, kaabang-abang talaga to. So guys, maraming salamat.